Ang hangin sa silid ay mabigat. Bawat hininga mo ay tila isang pakikibaka laban sa katahimikang bumabalot sa inyong dalawa. Ang mga salita ay nag-uunahan sa iyong lalamunan, ngunit isa lang ang gustong kumawala, ang salitang sorry. Isang salita na parang lason at lunas sa iisang pagkakataon. Nais mong sabihin ito para matapos na ang tensyon, para bumalik ang ilusyon ng kapayapaan. Ngunit alam mo, sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, na wala kang kasalanan. Ang kaguluhan ay hindi nagmula sa iyo. Ito ay itinanim, pinalago, at ngayon ay hinihintay na anihin sa pamamagitan ng iyong pagsuko. Ito ang entablado ng manipulator. Isang teatro kung saan ikaw ang laging kontrabida sa sarili mong kwento. At ang iyong paghingi ng tawad, iyon ang hudyat na tapos na ang palabas. At siya na naman ang panalo. Huwag kang magkamali. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sa bawat sorry na binibitawan mo para sa isang bagay na hindi mo ginawa, inaamin mo ang isang kasalanang hindi umiral. Pinapatunayan mo ang kanyang bersyon ng katotohanan, ang kanyang katotohanan, na siya ay perpekto at ikaw ay may depekto, na siya ay makatwiran at ikaw ay emosyonal, na siya ang biktima at ikaw ang may sala. Ang iyong paghingi ng tawad ay ang tinta na pumipirma sa kasunduang ito. Isang kontrata na isinulat sa kanyang pabor na nagsasabing ang iyong nararamdaman ay hindi wasto. Ito ay isang siklo ng psikolohikal na pang-aabuso. Nagsisimula ito sa isang maliit, halos hindi napapansing pagbabago ng katotohanan. Isang gaslighting. Hindi ko sinabing yan, kahit alam mong narinig mo. Masyado ka lang sensitibo, kahit ang reaksyon mo ay normal. Ginagawa mo na namang issue ang isang maliit na bagay. Kahit ang puso mo ay nasasaktan, paulit-ulit kang tinatamaan ng mga salitang ito hanggang sa magsimula kang maniwala. Hanggang sa ang iyong sariling alaala at damdamin ay nagiging mga dayuhan sa iyo at sa sandali ng kalituhan. Sa gitna ng pagdududa sa sarili, doon niya ihahain ang solusyon. Isang simpleng daan pabalik sa katahimikan, ang iyong paghingi ng tawad. Ito ay henyo sa kanyang kalupitan dahil hindi kanya pinilit. Ikaw mismo ang nag-abot sa kanya ng kadena para itali ang iyong sarili. Isipin si Elara at si Lian. Isang gabi, may mahalaga silang usapan. Nangako si Lian na tatawag ng alas 8. Ngunit sumapit ang alas 9, alas 10, walang tawag. Nang sa wakas ay tumawag siya. Bago pa man makapagsalita si Elara tungkol sa kanyang pagkadismaya, inunahan na siya ni Lian. Pasensya na, sobrang stress sa trabaho, hindi mo maiintindihan. Nang sinabi ni Elara na nasaktan siya sa paglimot nito, ang sagot ni Lian ay mabilis at malamig. So, tungkol sa iyo na naman ito. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko, idadagdag mo pa ito sa stress ko? Biglang nag-iba ang lahat. Ang kasalanan ni Lian sa hindi pagtawag ay naging kasalanan ni Elara sa pagiging makasarili. Ang kanyang sakit ay naging isang pabigat. At ano ang ginawa ni Elara? Ang ginagawa ng marami sa atin. Para matapos ang gulo, para maibalik ang koneksyon,
kahit peke. Humingi siya ng tawad. Sorry kung naging pabigat ako. Sa mga salitang yon, natapos ang usapan. Bumalik ang kapayapaan. Ngunit ito ay kapayapaan ng isang sementeryo. Ang ego ng isang manipulator ay isang itim na butas. Walang hangganan ang gutom nito para sa pagpapatunay. Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi ito pinupuno. Pinapalaki lamang ito. Ito ay nagpapatunay sa kanyang paniniwala na siya ay nasa sentro ng sansinukob at ang lahat, kasama na ang iyong emosyon, ay umiikot lamang sa kanya. Kaya ano ang gagawin mo? Paano mo lalabanan ang isang laro kung saan ang bawat galaw mo ay tila nakaplano na? Ang sagot ay simple, ngunit hindi madali. Tumigil ka. Huwag mong sabihin ang salitang hinihintay niya. Sa halip na punan ang katahimikan ng iyong pagsuko, hayaan mo itong manatili. Hayaan mong ang katahimikan ay maging isang salamin. Isang salamin na hindi sumasalamin sa iyong kasalanan, kundi sa kanyang sariling pagkukulang at pag-iwas sa responsibilidad. Sa simula, malilito siya. Ang script ay nabago. Ang inaasahan niyang reaksyon ay hindi dumating. Ang kanyang sandata, ang iyong pagkukusang sisihin ang sarili, ay wala sa iyong mga kamay. Maaaring magalit siya. Itataas niya ang boses, susubukan kang takutin, o gagamitin ang silent treatment. Ito ang mga desperadong galaw ng isang hari na natanggalan ng korona. Manatili kang matatag. Ang iyong katahimikan ay hindi pasibo. Ito ay isang aktibong pagdedeklara. Hindi ako sasang-ayon sa iyong bersyon ng katotohanan. Hindi ko aakuin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Ito ay ang pagbawi ng iyong kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan manahimik. Ang paghingi ng tawad ay isang sagradong gawain para sa tunay na pagkakamali. Hindi ito isang pampalubag loob na ibinibigay mo para lamang tumigil ang isang bata sa pag-iyak. Hindi ito ang susi para buksan ang hawla na ikaw din ang naglagay sa iyong sarili. Ang tunay na sikreto ng kanyang ego ay hindi ang lakas nito, kundi ang kahinaan. Ito ay isang istruktura na gawa sa salamin na nakadepende sa iyong mga pagpapatunay para manatiling buo. Kapag itinigil mo ang pagbibigay ng pandikit, ang iyong mga hindi totoong paghingi ng tawad, ang buong istruktura ay babagsak. At sa unang pagkakataon, makikita mo siya hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang bagay na mas nakakaawa, isang taong takot. Huwag kang humingi ng tawad para sa kanyang nararamdaman. Huwag kang humingi ng tawad para sa iyong pag-iral. Itabi mo ang iyong sorry para sa mga pagkakataong tunay mong kailangan ito. Dahil ang iyong kapatawaran, tulad ng iyong pagmamahal, ay mahalaga. Huwag mo itong ibigay ng basta-basta.